Dumipensa ang pamunuan ng MPBL sa isyu ng parusa na ipinataw nito kay Arwin Santos nang upakan nito si Tonton Bringas habang nasa kainitan ng playoff. Inilabas naman ni Santos ang pagkadismaya sa tinamong parusa kasabay ng tanong na bakit siya lang ang naparusahan. At si Coach Norman Black ipinaliwanag kung bakit niya hinugot si Remy Martin at Jason Brickman para samahan ang Gilas Pilipinas sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mabigat ang parusang ipinataw ng pamunuan ng MPBL kay 2013 PBA MVP na si Arwin Santos. Base sa inilabas na report, pinatawan nito ng 100,000 pisong multa bukod ang indefinite suspension. Sa inilabas na pahayag ni MPBL Commissioner Kenneth Durandes, idinitalye nito kung bakit ganito kabigat ang nasabing parusa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kenneth Durandes sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kinokondena namin ang insidenteng to at hindi ito kukonsintihan ng MPBL, lalo na't ito ay naganap sa gitna ng playoff. May ganap na kapangyarihan ng liga na magpataw ng parusa sa ganitong kasuklam-suklam na gawain at umaasa kami na ang aming mga hakbang ay makakatulong upang tuluyan ang mapigilan ng ganitong asal. Well, mabigat po talaga yung nangyari. Yung ginawa sa kasagsagan ng bakbakan, di ba? Pero sabi nga nila, it takes two to tango. Ibig sabihin, may mali pareho or may nagawang aksyon yung dalawang yun. At tama si Commissioner, ha? Hindi talaga dapat tinotolerate ang ganung aksyon sa loob ng court. Ang daming nanonood kasi, lalo na playoff pa yon. Nasa kainitan ng laban, tapos ganun yung nangyari. Medyo mahirap talagang baliwalain yung ganung aksyon, di ba? Kaya bukod sa 100,000 pisong multa, actually, dati dinig natin 20K lang yung nauna eh. Tapos itinaas na nila sa 100K. Ngayon naman, sinundan nila ng indefinite suspension. So para sa akin, tama lang yun. Kasi kung hindi mo sila gagawa ng ganung aksyon, ng mabigat na aksyon kagad, posibleng may sumunod pa doon. Posibleng mangyari ulit sa mga susunod na bakbakan. Kasi isipin ng iba, pwede naman eh. Konti lang yung penalty, di ba? So para maiwasan yung mga ganong mentality, mabigat talaga dapat yung parusa. Nasapak kasi eh, tapos yung mata may sugat pa sa gilid. Ibig sabihin, seryoso talaga. So ngayon, dahil indefinite suspension ang ipinataw bukod sa 100,000 piso, walang nakakaalam kung kailan makababalik si Arwin Santos sa court ng MPBL. Posibleng hindi na siya makalaro hanggang sa matapos ang season ng liga ngayon. Bale, pangalawang taon na ni Santos dito sa MPBL, di ba? Matapos ang 16 na season niya sa PBA kung saan humakot siya ng maraming award bukod sa MVP noong 2013. Bunga ng mabigat na parusang ipinataw sa kanya ng pamunuan ng MPBL, nagbigay ng pahayag si Arwin Santos. Hinaing niya, walang hakbang or parusa na ipinataw sa big man ng Gensan na si Tonton Bringas. Depensa pa niya, gumanti lang umano siya dahil nasakta na siya. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Arwin Santos sa report ni Snowbado sa Spain. Gumanti lang naman ako kasi nasasaktan ako. Nagkataon lang napuruhan siya, pero bakit ganun? Yung nagsimula ng gulo, wala man lang kahit ano. Ako nagumanti lang, antindi ng parusa. Parang antindi naman ang hatol. Buti sana kung out of nowhere, sinapak ko lang siya. Hindi eh. Nakita niyo naman sa nagwa-viral na video, ako ang ilang ulit na binibira. Hindi lang yun actually. All game long na yon. Well, sa puntong yan mga ka-playoffs, hindi tayo pwedeng magbigay ng anumang reaction or suggestion. May hatol na kasi pamunuan eh. Kaya siguro, marapat lang na i-honor natin yon. Sa isang side, syempre, ganun talaga sasabihin niya ni Arwin Santos. Dalawa kasi silang involved dun eh. So, natural, magtatanong talaga siya. Bakit siya lang? Bakit hindi si Tonton Bringas? Dalawa sila dun sa eksena na yun. Yun yung side niya, di ba? Siyempre, sa side naman ni Tonton, nasa isip nila, matindi yung nangyari or nagawa ni Arwin Santos, kaya para sa kanila, tama yung desisyon. Depensa pa ni Arwin Santos, mga ka-playoffs, nung time na nasa UAAP umano siya, nabatukan na siya doon, pero wala nangyaring ganon. Nung time na nasa PBA naman siya, sinakal na siya ng kanyang teammate na si Ronaldo Bachman noong 2013 sa bakbakan ng Alaska Aces at Petron Blaze, pero walang nangyaring ganon. Kaya ang depensa niya talaga ni Arwin Santos, sobra-sobra naging pag-atake sa kanya, dahilan para mag-react siya ng ganon. Upakan si Tonton Bringas at dahilan na rin yun para magkaroon ng cut sa gilid ng mata. So para sa kanya, kung isa-summarize natin yung argumento niya, nasagad lang siya sa kalaban niya. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari sa pagitan nilang dalawa sa playoffs ng MPBL. Yun yung basa natin sa sinasabi niya dito sa report ni Snowbadwa, di ba? Anyway, ito siguro yung mga eksena na dapat kapulutan ng aral ng bawat player. Hindi dapat umiiral ang init ng ulo sa isang mainit na bakbakan sa court para maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari. Samantala, ipinaliwanag naman ni Coach Norman Black ang dahilan bakit niya hinugot si Remy Martin at Jason Brickman para sa paparating na SEA Games. Ayon kay Coach Norman, hindi na umano nila kakailanganin ng matinding adjustment sa dalawang player na nabanggit. Narito ang kanyang kwento.
Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kailangan kong bumuo ng isang koponan na may kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Kaya pinili ko sina Jason Brickman at Remy Martin bilang mga point guard dahil mga veterano na sila. Nakapaglaro na sila sa iba't ibang panig ng mundo at may kakayahan sila talaga. Hindi na kailangan ng maraming pagbabago or adjustment, kasama sila. So maturity, yun siguro yun. Mahirap kasi kung isang player wala masyadong karanasan sa bakbakan, diba? Sa mainit na laban. At dahil si Remy Martin at Jason Brickman ay veterano ng bakbakan overseas, para kay Coach Norman, paniwala niya malaking bentahe talaga yon. Hindi na sila mahihirapang kapayan ang sagad na kakayahan ng isang player or nung dalawang player, diba? Alam na kagad niya yung role na gagampanan nila sa loob ng court. May lalim, sabi nga nila. Walang hesitation sa panig nila kapag kaharap na nila ang ibang lahi. Swak na kagad sa sitwasyon kapag ando na siya sa loob. Malaking bagay po yun kasi bakit ka kukuha ng players na kakailanganin mo ng matinding adjustment kapag nakasama mo siya sa grupo, di ba? Dapat walang ganon, swak na kagad dapat. Kaya mag-adapt sa sitwasyon. Dahil dito sa mga pahayag na to ni Coach Norman mga playoffs, siguro asahan na natin na maraming oras ang ibibigay niya sa dalawang players na nabanggit. Isasalang niya talaga sila ng mabuti para makatulong sa kanilang kampanya na maidepensa ang titulo ng Gilas Pilipinas sa SEA Games na gaganapin ngayon December 9-20 sa Thailand. Kung titingnan mo yung sinabi ni Coach Norman, yung kasanayan talaga na gustuhan niya dun sa dalawa. Sanay na silang pumukpok sa dikit at mainit na sitwasyon kaharap ang ibang lahi. Bentahe talaga yon, hindi mahihirapan ang mga kasama sa dikit at mainit na sitwasyon sa loob ng court. So guys, maraming salamat.